Magandang buhay! Narito na naman si Teacher Daisy upang ihatid sa inyo ang mga pangyayaring naganap sa Imong Adarna. Kabanata 5 hanggang 8, ang paglalakbay ni Don Juan. Kabanata 5, ang paglalakbay ni Don Juan. Saknong 110 hanggang 140. Pagkalipas ng 3 taon, lalong lumala ang karamdaman ng hari. Masakit na para sa hari ang mawalay sa pinakamamahal niyang anak, ngunit wala siyang magagawa kundi bendisyonan ng bunsong anak sa paglalakbay nito. Matagal na naglakbay ang butihing prinsipe, ngunit sa tinding gutom at pagod, namatay ang kanyang kabayo. Siya ay mag-isang naglakad lang papuntang sa bundok Tabor at mayroong baong 5 tinapay lamang. Isang beses sa isang buwan lang siya kumakain. At habang minabagtas ang daan patungo sa nasabing bundok, panay ang sambiring inang Marilag na naway matagalan ng paghihirap na kanyang dinaranas. Sa ika-4 na buwan, tumigas na ang baon niyang tinapay. Sa gitna ng paglalakbay ay may nakita siyang ermitanyong sugatan. Kabanata 6, ang ermitanyo. Saknong 141 hanggang 178. Nanlimos kay Don Juan ang leprosong matanda at ibinigay naman ang nasabing iisang tirang tinapay ng prinsipe. Ipinili ng leprosong matanda na dumaan muna sa ermitanyo bago pumunta sa nasabing misyon. Narating ng prinsipe ang dampa at napansin ang tinapay na ibinigay niya sa leprosong matanda. Ibinili ng ermitanyo ang lahat ng dapat gawin upang hindi makatulog at maging isang bato. At napag-alaman niya na ang ibon ay isang engkantado. Ipinagkaloob ng ermitanyo kay Don Juan ang sintas na ginto upang gamitin sa paghuli ng mahiwagang ibon. Kabanata 7, ang mahiwagang ibong Adarna. Saknong 179 hanggang 215. Pagdating ni Don Juan sa puno ng Piedras Platas, wala siya natagpong ibon. Kaya naman, matyaga na lang siyang naghintay sa pagbalik niyon. Malalim na ang gabi at sa wakas ay dumating na ang ibong Adarna. Nagsimula na itong umawit kasabay ng pagpapalit ng kulay ng balahibo nito. Dahil sa mahimig na awit ng ibon, tinapuan siya ng antok at muntikan na makatulog. Upang maiwasan na maging bato, sinugatan niya ang kanyang palad gamit ang labaha at pinigaan ito ng dayap. 7 beses na kumanta ang nasabing ibon, kaya 7 beses din niyang hiniwaan at pinigaan ng dayap ang kanyang palad upang mapaglabanan ang nasabing antok. Dumumi ang ibon, ngunit iniwasan ito ng prinsipe upang hindi siya maging bato. Nakatulog ng ibon, ngunit dilat ang 2 mata at nakabuka ang malabay na pakpak nito. Agad naman itong hinuli ng prinsipe at ikinulong sa hawla at dinala ito sa dampa ng ermitanyo. Kabanata 8, pagliligtas kay Don Pedro at Don Diego. Saknong 216 hanggang 232. Ibinili ng ermitanyo kay Don Juan na kunin ang banga at punan ng tubig upang maging taong muli ang mga kapatid niyang naging bato. Sinunod ng prinsipe ang ermitanyo. Unang binuhusan ni Don Juan si Don Pedro at nabuhay itong muli at agad na hinagkan ang bunsong kapatid. Sunod namang binuhusan nito si Don Diego. Gaya ng ginawa ng panganay na prinsipe, agad din itong niyakap si Don Juan. Sila ay masayang nagyakapan, ngunit agad naman ito napawi sa pag-aalala sa amang may sakit. Nagpunta ang 3 prinsipe sa dampa ng ermitanyo.
Naghanda ng mga masasarap na pagkain ng ermitanyo para sa tatlong magkakapatid na prinsipe. Pagkatapos ng pigi, ay kumuha ng misteryosong botelya ang matanda at ipinahid ito sa palad ni Don Juan at agad itong gumaling. Nang hingi ng basbas si Don Juan sa ermitanyo sa kanyang pag-alis. Salamat sa muli niyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!